Magandang tanghali mga kaboses ng malayang makabayang mamamayan. Araw po tayo ngayon ng linggo, kahit na linggo, tayo po ay mag-podcast kahit papano dahil may mga usapin na dapat po nating talakayin ngayon upang sa ganoon ay malaman po ng ating mga kababayan. Hindi lang po yung mga sinasabi nilang mga mangmang, kundi dapat malaman din ng ating mga kababayan na edukado daw, subalit madali po silang nagagago ng mga nanggagago. Bueno, magandang tanghali po sa ating lahat. Nawa naman ay tapos na ang ating tanghalian. Kung yung mga nanananghalian pa, ay sana po ay maganda ang ating pagkain, lalong-lalo na po kung kaharap natin ang ating mga kapamilya. Lalong-lalo na po ngayon ay Sunday, Family Day, ika nga. Pero nandito pa rin po tayo upang sa ganoon ay magbigay ng konting kaalaman sa ating mga kababayan. Well, katulad nga ng nasabi po natin kahapon ay siguro ay nagtataka kayo bakit 9:30 PM po ang podcast natin. Pero yan po kasi ay ang nakalagay na petsa po dyan ay 9:30 PM March 22. Ano? Pero dito sa Pilipinas ay March 23 na po at 12:30 po ng tanghali dahil ang oras po kasi na nakalagay sa computer natin ay Pacific Daylight Time or Pacific Daylight Saving Time. Yan. Kaya marahil nagtataka kayo, bakit 12:30 po yung podcast ninyo pero nakalagay sa Facebook ay 9:30 PM March 22. Pero ayan po ay dahil ayan po ay Pacific Time. Ano po? So ibig sabihin niyan ay 9:32 PM po sila ngayon sa Pacific Coast. Pag sinabi mong Pacific Coast, yan po ang West Coast ng Estados Unidos, kasama na po ang California. Okay? Medyo hindi maganda ang boses natin ngayon dahil sinisipon po tayo. Mabuti na lang at meron akong nabili kahit papano nung nasa Saigon tayo. No? May nabili tayo na magandang gamot. Ito po yung nabili natin. Pero ito po hindi po galing sa, nabili po natin sa Vietnam pero hindi po produkto ito ng Vietnam. Produkto po ito ng Brazil. Ayan. Pero doon po natin sa Vietnam nabili yan. Magandang mabisang gamot sa sipon. Dahil ayan ang ginagamit natin ay ngayon ay hindi po masyadong tumutulo ang ating sipon. Bueno, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay bakit kaya may mga kaibigan tayo na mga professional, may pinag-aralan, pero sa kabila ng nakikita nating blaring and glaring na pangmamanipula sa kanilang utak, ay talaga namang sila po ay nagpapabudol pa rin. Dinedenggoy ka na nga ng harap-harapan at alam mong denggoy yan, nagpapadenggoy ka naman. Bakit kaya may mga professional tayong mga kaibigan na ginagago na nga po sila ng harap-harapan, nagpapakagago pa rin? Ginagawa kayong tanga at nagpapakatanga pa rin kayo. Gamitin na natin termino yan. Kasi ginamit naman nila sa sa TRICOM. Bakit kanyo? Bakit po natin nasabi yan? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Bigyan ko po kayo ng halimbawa mga kaboses. Ito ay matinding panggagago. Ito ay matinding pangdedenggoy sa inyo, pero naniniwala pa rin po kayo. Sandali lang at subukan kong i-play ito nang sa ganun ay makita natin. I-post ko lang saglit. Ayan. Tignan ko nga kung maipapakita ko sa sa ating mga kaboses. Pwede. Hanapin natin. Yun. Yan. Sandali lang i-post lang natin. Ito ay grinab lang natin. Siguro marahil nakita na ninyo ito sa inyong mga Facebook. Ay, siya nga pala, sa mga masugid nating taga-subaybay,
Magandang tanghali po kay Madam Sherry Ubaldo dyan naman sa Carlatan. Good afternoon po. Naway tapos na ang tanghalian. Ano po? Kumusta naman ang tanghalian po ninyo dyan? Okay. Ito po ay nakita ko lang ito sa Facebook at marami po ang nagpapakalat nito. Ito ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano kayo ginagago at kayo naman ay nagpapakagago dahil sinishare ninyo ito. So mga nagsishare sa mga ito ay nagmumukha lang po kayong tanga. Tinatanga na nga kayo, nagiging tanga din kayo. Bakit kanyo? Ito, i-play ko po nang sa ganun ay makita po ninyo. Ito. Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ito, dito na yung panggagago nila sa inyo. Ito pakinggan ninyo kung paano kayo ginagago ng mga gagong ito. Ayan, ang sinisigaw daw ay Duterte, no? Pakinggan ninyo pakinggan ninyo mabuti. May tumatawa, ano? May tumatawa. Yan, tapos na yung pagtawa Ngayon, ang ginawa ay inulit lang po nila ito. Pakinggan niyo. Di ba? Inulit lang yung pagtawa, the same. Ayan, sabi na naman niya, patay. Pag ikaw ba tumawa, ulitin mo, ha ha ha, patay. Ito. Halatang-halata na talagang in-splice lang nila ito. Hindi in-splice ang nangyari, pinatong lang nila yung boses, ano. The same tawa. The same ang tawa, no. Yan si Sandro Marcos ang nag-introduce kay BBM dyan. Ngayon, saan po nila kinuha itong videong ito? Palagay ninyo ito mangyayari na may magduduterte dyan sa audience na yan? Magandang tanghali po, Madam Raquel Ramos Amano. Saludo po ko sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo, Madam Raquel. At sila po ay nanonood sa ating Facebook, no? Facebook Live. Ngayon, saan po nila kinuha yung video na yon? Ulitin po natin, nang sa ganun ay makita po ninyo. Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Yan yun. Ngayon, ipakita ko naman sa inyo ngayon ang kung saan nila kinuha yang video na yan. Dito po nila kinuha yan. Ito po yung original na video niyan. Ito po yung launching ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa Lawag, Ilocos Norte. Play natin para makita ninyo, Kilala ang panauhing pandangal. Amin pong iniimbitahan sa entablado, Ilocos Norte 1st District Representative Congressman Sandro Marcos. Na-imbag na labi tayo amin na po. Gagayem kakabsat. Agtakder tayo para ti ay ayaten a Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pagunlad, alyansa ng bagong Pilipino.
Ito po yung uncut version ha. Uncut version ito. Ha? Ito. Alyansa para sa bagong Pilipina. Panahon na ng pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong. Kailya, Kapos, Kagayem, Ken, Kakabsat, na imbag na malemyo amin. Nagtugaw kayo, hapo. Oh. Daita ti video na apo. Yan ang original na video. Dito po nila kinuha yung una ko nang pinakita sa inyo kanina na kumakalat na may nagtatawanan at ang isinisigaw nila ay DDS. Pagkatapos tawa ng tawa. Halatado namang splice eh. Halatado naman na ipinatong lang nila yung boses eh. Ngayon naman, kayo namang mga nagsi-share dyan sa video na kumakalat na yan, hindi ba ninyo nakita, hindi ba ninyo napansin na ulit-ulit lang yung tawa nung babae doon? Pagkatapos kayo naman ay tuwang-tuwa naman kayo. At pinapaniwalaan naman ninyo itong panloloko, lantad-lantaran na panloloko sa inyo ng mga ito. Hi, kay Mr. Tony Corpus, magandang tanghali po sa inyo. At nandito na naman po kayo sa ating live podcast sa ating Facebook page. Magandang tanghali po. Yan. Kung kayo ba naman ay hindi po nagpapakatanga at isineshare pa ninyo yan, ano kayo? Lantad-lantaran na ang panggagago sa inyo, nagpapakagago naman kayo. Anong tawag sa inyo ngayon? Hindi ba ginagawa na nga kayong bobo, nagpapakabobo naman kayo? Ewan ko nga ba kung bakit ganyan ang yan siguro yung yung epekto ng mga DDS vloggers na walang ginawa kundi ang manira sa pamahalaan. Sabi ni Insan Junard dyan sa Canada, manang-mana sila kay sinungaling digong nyo. Siguro, graduate din sila sa DDS ang mga ito. Insan. Graduate din sila ng DDS, yung Davao Drama School. Sabi naman ni Mang Tani Corpus, mahilig talaga sa pamimeke ang mga DDS at marami pa rin ang naniniwalang DDS na mga tanga at bobo. Tumpak pa kaya dyan. Ginagawa na nga kayong tanga ng harap-harapan ay talaga namang nagpapakatanga pa rin kayo. Ayun ang katotohanan dyan. Wala nang iba eh. Kung ako talaga, kaya nga ako talagang DDS din ako eh. DDS. Ang DDS ko po ay dating Duterte supporter. Paniwalang-paniwala naman ako kay Digong nung araw, pero nakita ko talagang Digongyo talaga eh. Lalong-lalo na nung nagsimula nang lumabas ang kanyang mga sabi pati mga corrupt daw tatanggalin. Nung lumabas na yung corruption dyan sa pamahalaan, lalong-lalo na po kalagitnaan ng pandemic na marami nang namamatay dahil sa pandemic, dahil dyan sa COVID-19 na yan. Ang ginawa, sinamantala nila, pinagsamantalahan nila ang kaban ng bayan, ginahasa nila ang kaban ng bayan sa pamamagitan ng Farmally, sa pamamagitan ng mga kasama at kaibigan ni Digong Duterte na mga Chinese na ito po ay mga
ngayon ay nakikita na sila po ay may ugnayan sa sindikato sa droga. Oh. Ngayon, sabihin ninyo na itong si Digong Yu, the greatest president, never in my life that I will tell my children nor my great-grandchildren to be at aking mga kamag-anak na si Digong ay isang great president. He is the worst president and he is an aberration. He is an aberration sa ating political history. Magandang tanghali po, Sir G. Sabi lang ating kaibigan naman na nanonood sa YouTube. Sa YouTube naman ito. Ayan. Yun o. Ayan. Magandang tanghali din po. Naway maganda ang masarap ang ating tanghalian. So yan ang sinasabi po nating panggagago. Eto, naalala ninyo yung isang resource person diyan sa Kamara noong nagkaroon ng TRICOM hearing sa mga DDS vloggers. Ang pangalan niya ay si ano nang pangalan noon? Alcantara ba yun? Yung lalaki na ipinagdiinan niya talaga na yung South China Sea, yung West Philippine Sea, ay nakikipag-water cannon din daw ang Pilipinas. Mantakin po ninyo. Ito talaga, kapwa nating Pilipino, ang kanyang side, ang kanyang kinikilingan ay China. China ang kanilang kinikilingan. Yung pala, ang mga ito, sa pamumuno ni Carding, na naging PCO secretary, ang ginawa, dinala sa ano? Dinala sa NRTA. NRTA. National Radio and Television Administration ba yun? Ng China, upang sa ganun ay dumalo sila ng sponsored, fully paid ng China. Pagkatapos sasabihin nila, independent entity daw ito ng China. Maniwala po kayo doon. Palagay ninyo may mga kumpanya dyan sa China na independent. Lahat ng mga kumpanya dyan sa China ay pagmamay-ari, o kung hindi man pagmamay-ari, ay mas malaki ang pag-aari ng CCP, Chinese Communist Party. O pagkatapos sasabihin ganito. Ano daw yung purpose nila nung pumunta sila doon? Ayan ay question. Question ni sino nga ba yung congressman na yun? Na ng question. Ang sabi naman nitong si Carding, sila daw po ay tinuruan ng technical. Yung pang sinabi, technical Parang sasabihin na, pag piniliwanag namin ito sa inyo, mga congressman, hindi nyo maintindihan kasi bobo kayo, kasi technical ito, highly technical. Parang ganun ang pinapamukha nito nung dumalo dyan Yun ang pinapamukha niya sa mga kongresista Highly technical yung pinag-usapan. Kaya hindi namin pag-usapan dito dahil mga bobo kayo. Parang ganun ang punto Pero, ang gusto po nating tumbukin dito ay itong vlogger na to na napilitan na umamin na siya ay fake news. Dahil nga sa pagtatanggol niya sa mga Chinese, sa pagwa-water cannon nila sa ating mga kasundaluhan. Di ba ninyo nakita nun? May naputulan pa ata ng daliri na member ng Coast Guard Kaya believe talaga ako, maximum tolerance talaga ang ginagawa ng ating mga kasundaluhan. Diyan sa West Philippine Sea.
Pero meron talaga tayong kababayan na iba talaga ang pananaw eh. Ang pananaw ng kabayan natin ito ay talaga namang nakakapandiri. Amor Gundran Penetrante. Good afternoon po. Welcome po sa ating Facebook Live. Yan, nakikita ko po kasi ang kung sino ang ating mga nasa Facebook Live. Yan. Sa kabila nito, meron tayo talagang mga kababayan na talaga namang makapili eh. Makapili talaga eh. Yang isang vlogger na yan, ano na nga ang pangalan nun? Hanapin natin dito sa itong TRICOM hearing na to. TRICOM. Hanapin ko lang Sandali lang naman maghanap nito eh. Mark Lopez. Yun. Mark Lopez pala. Yang Mark Lopez na yan. Kung laitin pa niya yung Admiral ba? Si Tariela. Kung laitin pa niya, mantakin po ninyo. Akala mo siya'y magaling. Akala mo siya'y talagang marunong. Bakit po sila nagkakaganito? Bakit po sila nagkakaganito? Pakita ko po sa inyo kung bakit. Nang sa ganun ay makita natin kung ano nga ba talaga ang pinanggagalingan ng mga ito. Ito po ang pinanggagalingan ng mga yan. Uy, nasaan na? Yan. China's RTA holds seminar for journalists and info officer. Akala mo, journalist Sino ang journalist na pumunta dyan? Mga DDS vloggers ang mga ito. Inakay ni, inakay ni Carding Sino ba yung binabanggatin yung Carding? Tanungin nyo siguro. Si Trixie Angeles, di ba? Ano yan? Carding? Nalala niyo yun? Si yung Recard Jewett nung araw? Hindi ba yan? Yan yung sinasabi nilang reincarnation of Carding. Yan NRTA holds seminar for journalists and info officers. Ang galing, no? Mindanao News pala galing to. Journalists and info officers. Sino ang journalist dyan? Puro mga DDS vloggers ang mga walang yang to eh. Yan. 12 days daw po sila doon noong 2023, sabi ni Carding. 12 days sila doon. At ang mga pinag-aralan daw nila at training nila ay mga short reels, short videos para sa TikTok at sa YouTube. Wala nang elaboration. Si Carding doon. 12 days, yun lang, technical na yun. Kahit nga yung bata, pwedeng gumawa ng reels na na short reels na 30 seconds or 1 minute na pwedeng i-post sa Facebook o kaya dyan sa YouTube Pagkatapos sa inyo, 12 days, para lang doon, hindi yon ang pinag-usapan ninyo dyan Ang mga ito ay napunta doon upang sa ganun ay i-seminar ng Communist China or Communist Party or Chinese Communist Party upang sa ganun ay maging mga enabler sila ng China sa pamamagitan ni Digongyo. Yan. I mean para maging tao at kasangkapan para i-promote ang interest ng China. Di ba? Makikita naman ninyo, ano ba yung mga pinopromote nila? Si Digong, si Inday. Ayan lang naman ang pinopromote nila Wala nang iba. Bakit kanyo? Kasi pag promote mo yung si Inday at saka si Digong, natural, yan ang mga Manchurian Yan yung mga kandidato ng China Kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, na the most successful Manchurian of all time is Digong.
Siya yung pinakamataas na opisyal ng gobyerno na kinasangkapan ng China, na kung saan ay kamuntik talagang masira lahat ng mga democratic institutions ng ating bansa. Okay? Ngayon, ipakita ko sa inyo ang kabalbalan nitong Mark Lopez na to. Pinag-uusapan po sa Taiwan. Sa Taiwan. Taiwan ito Ang Taiwan po ay kasama rin po sa mga umaagaw. I mean, hindi umaagaw claimants. Yun. Claimants dyan sa Spratly Islands. Dyan sa mga nandyan. Basta yung mga islang yan. Okay? Kasama yan. Ito, ang ganda ng ano ito ito, pinalabas lang or in-upload lang 17 hours ago by Taiwan Talks, no? Pero ito yung video. Ipakita ko po sa inyo kung paano nila tinatrato itong isyong ito sa West Philippine Sea. Nang sa ganun ay makita ninyo, malaman po ninyo kung ano ba talaga ang issue dyan. At lalong-lalo na tinalakay po dito yung lumabas na pag-aangkin ng China sa isla ng Palawan. Ito ang galing ng analysis ng mga political science students at mga professor ng Taiwan. Sin Yat-sen University ata to Sige, ipakita ko po sa inyo nang sa ganun baka sabihin ninyo tayo'y namimeke o namimake or fake news. Hindi po tayo nag-fake news. Ito po yung basihan po natin nang sa ganun ay malaman po ninyo. Siguro, ito hindi pa ninyo nakikita. Wala pa siguro nakakakita. Maaring pati sa Pilipinas ay wala pa rin or kukunti pa rin ang mga nakakita dito. Kasi nakita ko dito, kukunti pa lang yung views na about 17 hours ago. Pero ipakita ko po sa inyo, nang sa ganun ay kayo po ang bahala na humusga kung ano nga po ba talaga ang usapin dyan. Lalong-lalo na sa isla ng Palawan. Ito po, pakinggan po natin Nang sa ganun ay alam po natin kung ano mga sinasabi natin dyan sa issue ng Palawan. At bakit ginagamit ng China ang issue na ito. Chinese social media has been awash with a new map and video asserting China's claims not to features within the 10-dash line, but to the Philippine island of Palawan, which has sat firmly outside that line. In the video, Palawan has been renamed Zhonghe Island after the famous Chinese explorer of the 1300s. And on March 13th, Manila said 3 Filipinos have been detained in China's Hainan province on allegations of espionage. 2 had graduated from an exchange program at Hainan Normal University and had returned to work in China. This news comes after a further 2 Chinese and 3 Filipino accomplices were arrested on February 25th on espionage charges close to sensitive political and military sites in Manila. Okay. Yung sinasabi niyang 3 Filipino na hinuli sa China, hindi po sa Taiwan sa China. Ito kasi Taiwan Talks sa Taiwan Talks itong video na to. Kaya makikita ninyo Taiwan, sabi niya diyan. Pero yung pinag-usapan nila dito yung 3 hinuli na Filipino diyan sa China. Tuloy natin Has China's strategy on the Philippines taken on a dramatic twist? Hello and welcome to Taiwan Talks. I'm Ian Kavat. Joining us today are Guo Yuyuan, National Sun Yat-sen University Institute of China and Asia Pacific Studies Professor and Director, and Yanping Su, National Zhengzhou University Department of Political Science Professor. A very warm welcome to both of you on the show today. Manila has rejected as absurd, revisionist and delusional a video circulating on social media Weibo and RedNote in China, falsely claiming that the Philippine island of Palawan was part of China for centuries and called Zhonghe Island after the famous Chinese. Ito po yung kumalat na video sa social media sa China. Ito ay sa RedNote ba yun? RedNote na social media sa China. Ito yung ipinapakita nila. Tignan ninyo.
sinakop nila yung isinama nila yung isla ng Palawan. Ito yung, para alam niyo kasi hindi natin masyadong nakita to Kung ano nga ba talaga yung inilabas nila sa social media sa China na Red Note. Ito po. Is explorer of the 1300s. The video includes the caption, Luzon Island and Zhonghe Island, China has had jurisdiction over them since the Ming Dynasty, and our 10,000-ton Coast Guard ships cruise between them, which is legal and compliant. A Philippine historian points. Ngayon, alam na natin yung laman ng social media post na yon sa China. Hindi na lang yung hindi na lang yung screenshot ng mga nakikita natin sa Facebook nung araw. Pero ito na po yung pinag-usapan dyan kung paano ikinalat ng China social media, itong claim na naman nila sa Palawan. Pakinggan natin kung anong sabi ng mga profesor sa Sun Yat-sen University. Points out that in fact Zhonghe never traveled to the Philippines and only farther west to Africa, the Persian Gulf, Sri Lanka, Vietnam and Thailand. Professor Gore, let me come to you first. So the National Historical Commission of the Philippines said that there is no historical evidence of a Chinese community or population on Palawan. So on what basis are they making this claim? I believe it's a usual doing for Chinese government. So you think it's Beijing's behind it? Of course it is. For example, the status of Okinawa, for example, that's another case. Dali, pause lang natin. Tinanong itong si professor na yan, sinong may kagagawan dito sa propagandang ito, sabi. Kagagawan ng China. Ito, Taiwanese ang nagsasabi hindi po tayo. Taiwanese yan. Hoy, magandang tanghali nga pala kay Manuel Balsita Gakayan. Good afternoon po sa inyo. Magandang tanghali. At syempre, kay Cindy Soriano Hofana, magandang tanghali din po. Pagpatuloy natin nang sa ganun ay malaman natin kung ano nga ba talaga ang sentimento rin ng Taiwan hinggil sa ginawa ng China na pag-aari at pag-aangkin sa Palawan. And the similarity between those two islands, both are very important waterway, getting the way of Chinese trying to penetrate the first island, Chen. So Palawan Island is a very important alternative waterway to Pasig Channel. It is Chinese intention to do this false claim of, Zhenghe's voyage in 14. Sabi false claim, False claim. Century. Right, Professor Su. So is the focus? It's also on the Bashi Channel. It's obviously access to the South China Sea. Do you think it's also to do with Scarborough Shoal? I think that is related. Yeah, because. As we can see, it's part of this a kind of state-sponsored campaign of disinformation and misinformation. Ayun. State-sponsored campaign for disinformation ng China. Which tries to promote the image and actually to their ultimate goal is to promote the fact that China is dominant in the region of South China Sea, and it also shows that China really doesn't care too much about the so-called international consensus based on the international law. So, for example, some recent cases about the resolution made by the Permanent Court of Arbitration, and China really didn't, pay too much attention on that and China just try very hard to promote this kind of disinformation campaign and also try to promote this propaganda that. Ayan, ang lutong. China wants to promote this propaganda, disinformation.
Taiwanese ang nagsasabi niya na hindi po tayo. Taiwanese po itong TV na to na pinapanood natin. That none of this international consensus or international law matters. What really matters is the unilateral claim made by China regarding the dominance of China in this area. In this Yan professor ito ng political science region. And so, Professor Guo, do you think that the audience is primarily Chinese, or is this for an international? Is it designed to spill into that international forum? Using those tactics, which I think. Alam nyo mga kaboses, ang galing ng host, no? Ang galing talaga ng host, believe ako. Ang tanong niya, ano ba ang target ng propagandang ito? Do you think na Chinese lang yung target? Ayun ang tanong niya Do you think na Chinese lang yung target? Ito. I think Professor Su mentioned there almost normalizing this Chinese claim over the South China Sea, Philippine features within the South China Sea. Now they mentioned even Luzon Island. I think the effect will be triple-fold. Number one is, of course, as we know, there is a huge population, Chinese population living in the Philippines, especially thousands of Chinese living in Palawan Island. And so that's the first four. Second four is, of course... But not historically. You're talking not about the historically, recent... Yeah. Ang galing talaga nitong host na to, no? Ang galing talaga. Sinabi ni Professor, sabi niya, target nila yung napakarami, libu-libong mga Chinese na nandito sa Pilipinas at mga nandun sa Palawan. Kinurek kagad ng host na to Ang sabi niya na, but they are not historically there. Yung mga Chinese na nasa Palawan ay they are not historically there. Mga bago lang ang mga Chinese na nasa Palawan. Pakinggan natin. Movements. And second four is, of course, to international community. Ayun. Ito yung para balikan natin ulit. Tinanong ng host na kung ano ba yung talaga yung target ng propaganda ng China na yan. Unang-una, yung mga Chinese na nandito sa Pilipinas at yung mga Chinese na nandun sa Palawan. Ayun ang sinabi niya. Pero, sagot kaagad si yung host, sabi niya, pero yung mga Chinese na nasa Palawan, they are not there historically. Mga bago lang. Which is totoo, no? Mga bago lang. Pagkatapos, yung pangalawang target is the international community. Pakinggan natin kung anong paliwanag. Bakit sa international community? Try to establish to just self-justify Chinese wrongdoing in South China Sea. And third, four is, of course, to domestic audience. Ayun. Pangatlong audience nila, yung domestic audience. Bakit? To the Chinese living in China. To kind of remind their historical education that their ancestor ever voyaged to that area. So historically, that belongs to China. Okay. Yan yung mga naratiba na gustong ipaabot ng China. Pero sinabi ng dalawang professor ng guest ng Taiwan Talks, ang sabi nila ay walang basihan. This is an utter disregard of the norms by China, including UNCLOS. Sige, tuloy natin. Okay, it's sort of whipping up that nationalist sort of fervor in China. Yes. Professor Su, what do you think are the medium to long-term impacts of this sort of campaign? Ang gagaling talaga ng tanong, no? Ang gagaling talaga ng tanong ng host na to, believe ako. If we have this kind of host and journalist dito sa Pilipinas, I am very, very sure that we will be more informed and we will be more informed educatedly and intellectually. You both believe that it's backed by Beijing, sort of the distortion of even their own 10-dash line to now include. Sabi pa niya, talagang distortion of their own 9-dash line. Palawan, this claim, from ancient times or from the Ming Dynasty. Well, I believe that the impacts would be pretty mixed. On the one hand, I think if eventually this kind of campaign succeeds, it's possible that some of the countries that is very friendly to China might change their stances regarding Chinese
claim in this region, and that could be pretty troublesome to the international order, regional order in this region. Pakinggan niyo yun, yung sinabi niya na it could be troublesome in the international or regional order dahil dito sa ginawa ng China na to? But on the other hand, I think that if this surrounding countries that have something to do with the issues in this area could successfully promote or make efforts to sort of uproot this misinformation campaign, I think eventually, probably because this kind of claim was not, it's not corroborated with historical facts, and it has a lot to do with the distortion of the. This campaign, anong sabi niya, is not corroborated by facts but a distortion of historical facts. Taiwanese ang nagsabi niyan, Taiwanese professor. Pagkatapos nandyan itong si Mark Lopez, sasabihin na ganyan. Isampal kaya natin ito sa mukha ng Mark Lopez na yan ito. The history, so eventually people will know, and if that happened, that would definitely undermine the credibility of Chinese claim. Right, so there would be a backlash from the other claimants. Professor Guo, I was going to ask, does this draw an even more direct line between the Philippines and Taiwan? But as Professor Su just mentioned, perhaps even all the claimants around the South China Sea. Yeah, Chinese false claim sounds very ridiculous to us. Right. Anong sabi niya? The Chinese claims are ridiculous para sa mga Taiwanese. The Chinese claim is very ridiculous. Sus Maria. Ito Taiwanese ang nagsasabi niyan, hindi po tayo. But we shouldn't take it lightly because ang sabi niya, we shouldn't take it lightly. Hindi po natin dapat ito isa sa walang bahala. China's ridiculous claim or false claim is basically paving its own legal foundation. As Dr. Su just mentioned, China tend to ignore 2016's International Tribunal's ruling and trying to make their own narrative, especially his. Sabi niya, gumagawa na lang ng kwento ang China utter disregard sa mga decision sa International Tribunal. Historical narrative about the claim, sovereignty claim over South China Sea and the belonging islands. So we shouldn't take it lightly, but all these surrounding countries should work together and to falsify China's false claim. Right, stand together, work. Yun. Yan ang panawagan niya. Dapat magkaroon ng pagkakaisa nang sa ganun ay mapasinungalingan yung claim ng China. Ang galing talaga ng mga ngayon ko lang, kaninang umaga ko lang na panood talaga ito. Together. Professor Su, so, where does this end? Taiwan, Palawan, Luzon Island, Arunachal Pradesh. This 10-dash line is expanding and expanding. Right. It really depends on several factors. First, whether to what extent that the neighboring countries or the regional countries can find a way to work together to figure out a collective. Each country may have its own problem, and sometimes their bilateral or multilateral relations are not that good. There is a big uncertainty in the current Trump administration's foreign policy toward this region. Trump is trying hard to sort of position China as the most important competitor or even enemy. I don't know in Asia Pacific, but we haven't had a good idea about how Trump would deal with the regional security issues in South China Sea. Yun. Pagkatapos yung sunod na usapan nila about yung mga Filipino na nahuli sa China dahil daw po sa espionage.
Ito. Panoorin natin. Nang sa ganun ay makita natin yung konteksto at ipakita ko po sa inyo sa pamamagitan ng video na to kung paano at kailan nagsimula na dumami ang mga Chinese sa Palawan. Let's move now to the arrest of the 3 Palawenos, Filipinos from Palawan in Hainan province. Now, according to the Philippine news agency, this was the song played for the first year of students of the exchange program at China's Hainan Normal University. Take a listen. Ito po yung play daw nila sa Hainan University. In Palawan, Provincial Administrator Joshua Bolosa told them this scholarship will open a new dawn for you, considering China is becoming an economic giant. Now established between the Chinese province of Hainan and the Philippine province of Palawan in 2017, its aim was to provide scholarships to 50 Palaweno scholars at Hainan. 2017 pala ito nagsimula, no? 50 Palawenos scholars pumunta dyan sa Hainan. Normal University from 2018 to 2022. But in 2019, Judge Antonio... Ayan na, meron ng warning. Si retired Justice Carpio. Carpio warns Palawan versus sending student scholars to China. Carpio warned against sending Filipinos on this program to China for... Yun. Carpio said the provincial government should take all precautions in accepting scholarship grants from China to make sure students are not going to be indoctrinated. Yan. To become part of its propaganda in claiming the West Philippine Sea. Very prophetic, no? Yung sinabi ni retired Justice Carpio para hindi sila indoctrinated. Fear of indoctrination by the CCP. 2 of the 3 arrested on espionage charges had returned to China following their course. The fate of all 3 is now uncertain. Professor Gore, very interesting program. What other information do we have about these 3 Filipinos arrested in Hainan? First of all, I have to mention that the arrest of Palawan people at Hainan Island is a direct result from the 2017. That was China initiated seeking for cooperation. Ito, 2017, no? Sino nakaupong presidente nun? Si Digong. Bakit pinayagan na papasok yung mga yan? Dahil co-opted na. Tao na talaga ng China si Digong during that time. Tao na talaga nila eh. Kasi wala nang isinulong itong si Digong kundi yung kapakanan ng China since day one na siya inaupo bilang presidente. Ngayon sabihin ninyo, he is the greatest president. O yan, pinakita ko na sa inyo. Nang sa ganun ay malaman po ng taong bayan. Malaman po ng mga ginagago na at harapan ng ginagago ay ngayon pa ay nagpapakagago pa rin kayo. Sabi nga ni Mang Tani Corpus, dapat ay ikalat ang video na yan para malaman ng mga Pilipino ang ginagawa ng Chinese sa panloloko nila sa ganitong propaganda. Yan. I-kopya ko po yung link nang sa ganon ay makita po ninyo at malaman po ninyo kung saan po makikita yan. Yan, nakapost na po sa chat. Yan, dyan po ninyo makikita. Dyan po ninyo mapapanood itong ipinakita ko po sa inyo. Nang sa ganon ay malaman po ng taong bayan. Yan. Sa Facebook at saka sa YouTube. Yan, ipinakita ko po sa inyo. Talagang minsan nakakakulo ng dugo ang ginagawa ng mga kapwa nating Pilipino. Ang dami-daming mga edukadong mga Pilipino pero nabubudol pa rin at binubudol at patuloy na binubudol at nagpapabudol dito sa mga taong ito na kung saan hindi natin malaman kung saan sila kumukuha ng kanilang makapal na pagmumukha na ginagawang tanga
ang mga kapwa nilang Pilipino. Kitang-kita, no? Kitang-kitang ebidensya na sila nga ay nanloloko, niloloko na tayo ng harap-harapan, ay tayo po naman ay nagpapaloko. Ayan ang sinasabi nila na hindi behind eh. You are being effed from behind, but you are enjoying it. Yan ang brutal na katotohanan. Okay? So, maraming salamat po sa ating mga kaboses ng Malayang Makabayang Mamamayan na sumusunod at umaantabay sa ating palatuntunan, sa ating podcast. Dito lang po kayo makakakita ng mga ganitong pagpo-podcast nang sa ganoon kayo po ay mabigyan ng edukadong pagdesisyon. Hindi po tayo namimeke dito kasi ang gusto natin ay magkaroon po tayo ng mga kababayan na educated sa kanilang mga desisyon. Hindi po yung mga ipakita nila yung video, spliced video, kinuha nila sa rally, sa lawag, pagkatapos sasabihin ang sinisigaw ng taong bayan, Duterte. Hindi ba kayo nangingilabot dyan sa mga ginagawa ninyong yan? Kung Duterte ang sinusigaw ng mga tao dyan sa lawag, mamaya binatukan ka pa ng mga tagalawag eh. Sigurado, sinipatdakan pinatiltilandakan nukas na ipukpuk ka mo dita. Kayo naman, na nakakita dyan sa video na yan, share naman ninyo. Hindi ninyo tinignan kung saan pong video kinuha, saan pong rally kinuha yung video na yan. Sa lawag eh. Nukas na tipukpuk ka mo di lawag, di da ka pa kinugtakugtaran ng imparwar nita, Coliseo man. Diba? Ganun lang kasimple yun. Pero itong mga nag-share ng video ito, gustong-gusto naman nila. Tinitira na kayo ng patalikod. Gustong-gusto nyo nasasarapan naman kayong tinitira sa likod. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Kaya wag po tayong magpakatanga at wag po tayong magkapakabobo. Wag po tayong magpabudol sa mga pinapalabas nilang pambubudol dyan sa Facebook at kung saan pang mga social media. Okay? Sa ating mga kababayan, sa ating mga kaboses ng Malayang Makabayang Mamamayan, please like, share, and subscribe sa ating channel nang sa ganon ay dadami pa ang maabot natin. Siya nga pala, maraming salamat po sa mga nagsusubscribe or nag-subscribe sa ating channel at magsusubscribe pa. Umabot na po tayo kahapon ay 2.3 K lang po tayo. I mean 2.2 no? K kahapon. Ngayon, umabot na po tayo ng 2.3. So, ibig sabihin, nadagdagan na naman po tayo. So, nadadagdagan at maraming salamat po sa pagtitiwala po ninyo sa YouTube channel na Boses ng Malayang Makabayang Mamamayan at sa ating Facebook page na Boses ng Malayang Makabayang Mamamayan. Maraming salamat po. Happy Sunday po sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan palagi. Mabuhay ang Malayang Makabayang Mamamayang Pilipino. Saludo po kami sa inyo.